Ay, ano ka naman kita podcast? May baso kayo. Shin version tayo. O bakit nga ba? Ano magpag-uusapan natin? Hindi, so Hero, tanong ko muna. Anong pumapasok sa isip mo kapag marinig mong salitang pukeps? Feminism. Ano ba? Pukeps. Ano ba? Parang ano siya? Parang amoy mabaho. Pag sa akin, pukeps, siyang nagbibigay buhay sa ating lahat. Pakalalim mo naman. Podcast na to. Ang lalim mo naman. Gusto ko lang magbigay pugay sa aking mama na malamang ay nanonood. Pero kung nanonood siya or nakikinig sa programang ito, sana wag niya nang i-follow ang page na to. Huwag na nilang pakinggan kasi for sure, alam mo yung mga generation nila, baka mamaya mashock sila sa ano nga pinagsasabi nito. Kaya alam yung sinasabi nila na dapat hiwala yung Facebook ng mga matatanda. True. Pero pag pukeps, parang may intriga ka na, ano ba yung pukeps? Parang amoy ay parang dinig bastos. Ano ba? Dinig ba? Tama ba? Tamang ba Tagalog ko? Ano nga pinagsasabi nito? Parang, Dinig, tama. Parang dinig bastos. Tunog bastos. Thank you so much. Parang tunog bastos, pero tunog masaya. For me, pukeps is a symbolization. Parang simbolo siya ng bagong simula. Pwede. Year of the Fire Horse. Year of the Fire Horse. Kaya kailangan natin ng bagong simula. Correct. Pero for the benefit of our viewers and sa lahat na rin ng nakikinig, etc., sa mga kaibigan natin. Ladies and gentlemen, to our distinguished guests, to our principal, to our mayor Mayor of... Sasabihin mo natin. Ibabas na ako masyado. Sige, Hero. Ano ang totoong ibig sabihin ng Pukeps Podcast? Ikaw na. Actually, guys, in-invite na ako ni JV. So the original, the brain of this podcast is actually JV, and he just invited me kasi we work together na nga, apparently. So, ikaw na magbigay ng Pukeps. Okay. Ikaw naman na nakaisip. You are the brains of this one. Ako yung face. I'm the brains, you're the beauty. So, gano'n na lang. Ako yung brains, ikaw yung beauty. Game. So, Pukeps, P-U-K-E-P-S, Pukeps, that stands for Pinoys in the UK in every possible scenario. Okay. Actually, guys, yung history nito, wala nga history, pero yung unang naisip talaga ni JV, for, ang tawag nito, Pinoys in the UK in every scenario. So, para siyang, ang tawag nito, parang bad word talaga siya. Pero, kasi yung P na yun dapat, dapat. Ayusin na lang namin sa edit. So, yun talaga yung ibig sabihin niya. And then, the purpose of this podcast actually is to tell the story, obviously, of the Filipinos here in the UK. Ano pinagsasabi nito? Filipinos in the UK. So, hindi lang basta-basta yung mga population natin na nurses. Kasi, hindi lang naman nurses yung nandito sa UK. Marami tayo dito. May mga tao dito na dinala na dependent ng kanilang mga partners. Exactly, yeah. So, may kilala ako, nagwo-work as driving instructor. Tapos yung iba dito, since 2001 or 1998, nagwo-work as caregivers, housemaids, or domestic helpers. Tapos may iba din na, doktor actually. Yeah. And I think as well, I have a strong feeling na deep inside sa'yo, naisip mo to because this is a way out of nursing. Gusto ko na yung resign. Because that's how I am feeling as well. Ayokong pag-usapan, I don't want my life to revolve around nursing because every day yun ang ginagawa natin. So, we would like to talk about something outside the nursing. That's why we're creating this podcast because we feel na this is our escape from nursing. Away from nursing. Basically. Tapos, para pa doon, yung number one, namimiss ko na kasi yung kwentuhan na may kwentuhan lang ng parang barkada. Exactly. Kasi, nakikinig ako ng ibang podcast dito, like last year or a few weeks ago. Feeling ko hindi ako na-represent din ng podcasts na yun. Kasi, most of the people that I see there are influencers. Exactly. Or di kaya yung mga sikat na, mga kilala na. Gusto kong marinig yung kwento ng mga totoong tao. I mean, wala naman. Tao din naman sila. No shade sa ibang podcast ha. Pero, we have our own different niche and all. It's just, JV and I found this common ground na we said, we don't just want to talk about nursing because that's what we do. Don't get me wrong. JV and I are both doing really well in our field. Kung ipagsama ang band natin. Band 14 Band 14 na po.
Pero ayun nga, I think Jave and I had this understanding. We have a common ground na we just don't want to talk about nursing because number one, it's exhausting. That's something that we talk about every day. We hear about it every day. Our friends are all nurses, so we would like to hear something a little bit different, just to have a different point of view. Lagi na sa promo. At saka yung ano ko din, yung pangarap ko kasi, makasabay ako sa pagligo ng mga tao. Gusto ko habang naliligo sila, piniplay nila yung podcast nito at yung boses kayo naririnig nila. Okay, got it. 6:30 in the morning, nag-get ready sila for work. That was like 2025. Yun, that was a trend in 2025, you know? That's what where people, ano pinagsasabi nito? Looking for. They would like something na mapiplay while they are doing something. Oo, naliligo. Oo, parang Maglinis. white noise Oo. for them. Because that's what I actually normally do every time I prepare for work. So yun. So I gets ko yan. Gusto ko yan. Nakalimutan pala nating magpakilala. Sige. Sino muna? Sige. Ako si JV. I've been a registered nurse for 17 years. But I've also been a registered booty cat for 37 years. Ay, ayoko sabihin yun. Malalaman nila edad ko. Ako po si Hiro. At nag-podcast na po ako before. But this is a fresh start for me. Fresh start for me to have podcast. And galing po ako ng Leyte kung saan ginagawang minahan ngayon ang aming lugar. Bash nyo ako. Sino bang mayor nyo ngayon? Hello, pwede ba yun? Search nyo na lang MacArthur Leyte Mining Corporation. Yeah. Dahil Pinoy ka in the UK, let's see kung anong mas unang mananaig. Ang pusong Pinoy or ang pusong UK mo? Are you ready? Okay. Gagawa na tayo ng content. Iba pala yung... Magko-contentan na tayo. Magko-contentan na tayo. Sa harap ng camera, magko-contentan tayo. Gusto ko yun. Parang only Filipinos. Let's make history. Ano pinagsasabi nito? Okay. Ano ba yun? Bakit may ganito? Akala ko host ako. Ba't may naging game? Host tayo, pero getting to know nga na activity. Okay. Hindi ako nag-prepare ng questions pero sige. Game ka na ba? English muffin or pandesal? Pandesal. Bakit pandesal? Filipino ako eh. Mm. Masyadong matamis ang English muffin. Sa bagay. Saka ako kasi nahanap ko yung sa pandesal, yung versatility niya. Kasi pwede mong palamanan ng corned beef. Aha. Pero kung gusto mo ng something sweet, papalamanan mo siya ng Nutella. Okay. So gusto mo pala ng versatility. Gusto ko ng versatility. Mahilig ako sa versatile na pagkain. Okay. Steak or nilagang baka? Nilagang baka. Actually, gusto kong sabihin steak, pero sasabihin ko nilagang baka kasi parang gusto ko magsabaw ngayon kasi sobrang ulan. Diyos ko Lord, ilang araw nang umuulan sa United Kingdom. Di ba yung nabalita nga, since the 1st of January, non-stop, it's been raining every day. Nakakapagod na. Oh my God. Like, wala akong boots. So, tinagal-tagal ko dito, wala akong boots. Lahat ng sapatos ko nasisira na. Dahil sa ulan. Kaya ganun. So, nilagang baka. Kasi masarap. Ano siya, pwedeng lagyan ng patis, malangis, mataba. Mamasa-masa. Mamasa-masa. Adele or Regine Velasquez? Ay, ang hirap naman yan. Hindi, ito kasi. Si Regine kasi, nung lumalaki tayo, siya naririnig natin. Pero at that time, wala na akong tuloy pinili. Pero at that time kasi, hindi ko maintindihan ang lyrics ng song niya. Okay. Ang alam ko lang yung tono, yung tune. Pero ngayon, I think pipiliin ko is Adele. Kasi mas naiintindihan ko yung lyrics niya. Tsaka, hindi siya sigaw-sigaw. Okay. Lalim na, no? Pipiliin ko si Adele dahil nga dun sa lyricism niya. Pero you cannot deny the impact that Regine Velasquez Of had, course. not just on the Philippines, Of but in the new generation of singers. Like si Yeah. Sarah Geronimo, di ba? Galing siya dun sa Exactly. contest ni Regine Velasquez noong 2003, yung Star for a Night. Yeah, exactly. Which is lumabas noong 1-year-old ka pa lang. Wala pa na ako noon. Thank you naman. Itatago natin yung totoo mong Itago edad. natin. Correct. Hindi naman ako nahihiya sa edad ko kasi mukhang bata naman. Hala! Ano pinagsasabi nito? I think as well kasi, Regine shaped the pop culture in the Philippines. That's true. That's true. But again, Adele pa rin pipiliin ko ngayon. Ito. SB19 or One Direction? SB19. Actually, may trivia ko dyan tungkol sa SB19. O sige, anong trivia natin? 2 years ago, may kaibigan ako na kinasal sa Isle of Wight. Mhm. Tapos, yung napangasawa niya puti.
Ay, shoutout nga pala sa kaibigan ko, Gareth and Meryl. Hi. So anyway, si Gareth, yung Briton, born and raised. Tapos, nirequest niya talaga na ipatugtog during the dancing part na ng reception nila. Was yung Gento ng SB19. wow. Kasi fan siya ng SB19. Ako, I've been a fan of SB19 since 2019. Nung unang lumabas yung up nila. Yung hindi pa narito kasi... Hindi pa sila mga retokado nun. Pero nung unang lumabas yung up, do you know that song? We're Gonna Go Up. We're gonna go up. Sabi ko, grabe, ang galing-galing naman nila kahit hindi masyadong kagapuhan. Oo. Like, this is talent for me. I don't care how they look like. What is look like. Ano pinagsasabi nito? Pwede mo namang Tagalogin, hero. Pero wala akong pakialam kung anong how they look like. Pero ang galing kasi yung boses, maganda, yung sayaw, napaka-sharp, tas sabay-sabay. So since then, I followed them until sa sumikat sila na sumikat. I'm not a hardcore, like, ano tawag sila? Fan? 18 ang tawag 18. nila sa fanbase nila. But then again, I've been listening to their song since they went out. Since lumabas yung song nila. Saan ka magpapapicture? Sa Rizal Park or sa Big Ben? Uy! Sa Big Ben. Mas aesthetic. Bagay sa Instagram page ko. Tsaka hindi ko pa nakita yung Rizal Monument. Talaga? Hindi ko pa nakita. Kasi hindi pa ako nakapunta doon. As in. Hindi, yun yung mali sa Pilipinas kasi. Oo. Kasi yung transportation natin, very car-centric. Exactly. Kaya kung wala kang kotse, hindi mo mapupuntahan yung mga lugar na to. Unlike dito sa UK, let's say kapag nasa Jubilee line ka, lahat ng stops may historical value. True. Tsaka, ano bang, well, apart kay Jose Rizal, ano bang makikita doon? Basta alam ko lang yung picture doon sa Big Ben, kapag nakapasa ka ng OSCE, yun ang first picture. That's what I did. Same! I actually, no, sorry, correction. So, I had a photo with the Big Ben, pero hindi ko pinost until pumasa ako ng OSCE. Anong pipiliin mong activity? Magpunting sa Cambridge or surfing sa Siargao? Ano yung punting? Yung may bangka. Sing gaganon. So, Sagwan. I don't know what's Sagwan. Ano yung isa? Mag-surfing sa Siargao. Mag-surfing sa Siargao. Mag-surfing sa Siargao, bitch. Talaga? Hindi ko kaya. Gusto ko yun. Mas, nag-Siargao ka na ba? Hindi ako nag-surfing sa Siargao. Nag-surfing ako sa Samar. Sa summer, ay... Kasi di ba malapit siya sa Pacific Ocean? Mas maano din, malalakas yung alon. Hindi, maganda sa Siargao kasi maraming Hi! Hindi. The affamization of Siargao. Hindi, maganda siya. Masaya sa Siargao talaga as in. Surfing sa Pilipinas, magad kaloka. Although hindi to sa Siargao, sa Samar to nangyari. 500 pesos, 1 hour surfing lessons. But this was back in 2016, nung medyo athletic pa ako. So, nung pumunta ako doon, 10 minutes, nasa lupa lang kami nung instructor. Tinuturoan niya ako ito yung tamang pagtayo from the board. So, yun na. Nung na-practice na, tapos na-condition ng katawan ko, pumunta kami sa dagat or sa ocean, sa Pacific Ocean. Tapos, walaan ko, hindi mo nakuha. Hindi, nakukuha ko. Nakukuha ko. Nakakatayo ako sa board, in fairness. Tapos sinabihan niya ako na, mag-ingat ka lang kasi may pating. Sa 1 hour na yun, parang 15 minutes pa lang yung lesson. So, syempre, dahil may pating, hindi ko na pinagpatuloy. Sa summer? Kasi Pacific Ocean, so naniniwala ako na may pating doon. Ako hindi ako naniniwala. Meron tayong free will, gamitin natin to. So, yung basically, yung 500 pesos na 1 hour, hindi niya na-complete yung lesson niya sa akin. 15 minutes lang. Feeling ko strategy niya yun. Sayang naman. Pero ang sayang mag-surfing, ha? Although, ayun yan, sa Siargao, yun yung first time ko rin. Parang ganun din, nag-lesson and all, tapos punta na sa dagat. Nakatayo ka sa board? Nakatayo ako. Congrats! Lagi ako nakakatayo. May mga ganun pa siya. I love that, Next. Tom Daly or Carlos Yulo? Carlos Yulo. Actually, ako rin. Tom Daly, natanggal agad sa Traitors. Hindi ka na naman, di ba? Hindi. Traitors, parang nasa Basta BBC. reality Nasa show. BBC siya. Nasa BBC siya. But Carlos Yulo, parang nakilala kasi ulit yung Pilipinas, you know, yung pagiging atleta ng Pilipino because of Carlos Yulo. That was like after a very long time
Natigang tayo sa Olympic medals. Then Carlos Yulo came, the new generation. He proved to everyone that not only he is good in gymnastics and all, but he's also a straight Asian cis male. Oo. Di ba? Kaya Which is hindi- very, very rare sa Pilipinas. Kasi pag sinabing gymnastics, that's for Babae. or gay. Oo. Oh, di ba? So that was like, ano tawag nun? He broke the ceiling. He broke gender norms. He broke that gender. Diba? He broke different gender Pagkabisaya. norms. So yun. Ay, bakit ikaw? Sino ba? Carlos Yulo kasi having accomplished what he did, the fact na yung sports kasi sa Pilipinas hindi naman kasing suportado kasi sariling sikap ang pagiging atleta sa Pilipinas. Hindi, may tulong yung nanay niya. Harry Potter or Encantadia? Harry Potter. Same. Kasi Harry Potter, talaga. hindi ko na alam kung anong nangyayari sa Encantadia. Hindi ko na alam ba't nila Anak-anak pinatay mo si sila. Tera. Hindi ko na alam. Nakikita ko na lang sa Facebook feed ko na nangihingi ng tulong ang sino to? Si Cindy si Solen Yusuf. Sino yun? Malay. Si Bataluman, Cassiopeia. Tapos namatay. Di ko na alam anong nangyayari. Tapos sabi pa ni Suzette Doctolero, siya ba nagsabi na ang pangit ng Encantadia ngayon mas maganda ang 2005, which I feel it's true. Is valid. It's valid. So dahil Harry Potter ang pinili mo, ano yung house mo? Nasa Wembley. I strongly believe Ravenclaw ako. Di ba, Brainy? Right? Ako dati growing up, akala ko Gryffindor. Ano ka Pero pala? ngayon, masaya na ako maging Hufflepuff. Yung nag-i-exist ka lang. O hindi naman, maganda yung Hufflepuff, agriculture. Di ba sila yun? Ano nga pinagsasabi nito? Freddie Mercury or Freddie Aguilar? Ano ba yan? Freddie Mercury. Bakit Freddie Mercury? Kasi, he created awareness for HIV. As a nurse, I think for me, it created a big impact to the community, not only to the LGBTQ, but to everyone. Raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country, which is the Proud ako sa inyo. Philippines. Ikaw, sino? Okay. Freddie Aguilar. Kasi yung lola ko, favorite song niya, yung Anak. So yun lang, dahil lang doon. Sige, Freddie Aguilar ako. Dahil nandyan ka na, andito ako. Pero nandito na ako. Dame Maggie Smith or Gloria Romero? Maggie Smith. Talaga? Oo. Na-meet ko na siya eh. Nakasalubong ko siya one time. That was before siya namatay nung 2022? or Obviously, 2023? na-meet ko na nga siya, di ba? Malay ko matad ka ng burol. Nabubuto eh. like as a page. Ay, pwede ba sabihin yun? Hindi, sa patient. Sa labas. Nagkasalubong kami sa Chelsea. Okay. Naglalakad ako. Kami. With friends. And then siya mag-isa. Hindi ko siya na-recognize at first. And then, one of my friends, sabi niya, hindi ba si Professor McGonagall yun? Paglingon ko sa, oh my God. Hindi siya matangkad. Parang nasa hanggang shoulder ko lang siya. And she's very fragile at that time. Ang liit niya, ang payat. Pero, pinuntahan ko siya. Sabi ko, are you Professor McGonagall? Sabi niya, yes, thanks for recognizing. Kasi hindi ko naman alam ang pangalan niya eh. Professor McGonagall. Tapos sabi ko, pwede mong pa-picture? Ay, nakakaingit. Sabi niya, no, I'm so sorry, but I really appreciate na nakilala niyo ako, sabi niya. Oh. Okay. Saan ka maglalakad pag gabi? Croydon or Tondo? Uy, ang hirap naman. Parang pinapili mo ako ng Slough or Wembley. Gago. No offense sa mga nakatira sa Slough at Wembley. At sa Croydon. At sa Tondo. Ano? Hirap naman. Croydon na lang. Bakit? Kasi pag nasaksak ako, siguro may matatawag naman ako eh. Hindi, yung fun fact, as of early 2026, for every 1,000 people, there's 88 to 104 registered criminal activities in Croydon. Okay, konti So lang. that's almost 100 out of 1,000. Sa Tondo, 1,000 criminal activities per 100 people. Oh my God. The late Queen Elizabeth or Queen of Buti na all lang. media, Chris Aquino. Chris Aquino. Por qué? Chris Aquino. Okay, bakit? Kasi she's iconic. Parami siyang, nasa feng shui. Yung sigaw niya yung napaka-iconic. Don, sumama ka na! Ako na-traumatize
talaga ako sa movie na yun. As in, natakot talaga ako sa feng shui. Kaya since then, hindi na ako tumitingin ng sarili ko sa bagwa. Ako pipiliin ko, although I love Chris Aquino, tapos yung mama ko talagang fan ni Chris Aquino. To the point na nagsusubscribe pa siya dati sa magazine ni Chris Aquino, yung K magazine. yeah. Grabe. Oh, may ganun pa siya. Tapos tuwing tanghali, yung pinapanood namin was yung Today with Chris or whatever. But anyway, si Queen Elizabeth, dahil na-issue yung visa ko under Her Majesty's reign. And that changed my life. God save the... Ganun ba sila? Ano pinagsasabi nito? Okay, and final question. Anong ibig sabihin ng Pukeps? Pinoys in the UK in every possible scenario. Okay. At saan nila tayo pwedeng mahanap? You can follow us on Spotify. Spotify? Ano? Wala pa tayong Spotify. So you can follow us. Just type Kwentuhang Pukeps. You can find us on Instagram, Facebook. TikTok. And Alter. Hindi, walang Twitter. Kasi yung Twitter ko, gusto ko clear yung Twitter ko sa mga tsuday-tsuday. Gusto ko puro tsuday lang yung nakikita ko. Ayoko ng mga Kwentuhang Pukeps. Iwanan natin yan sa other social media. Meron ba tayong thread? Wala pa, pero Wala pa. ano, Gagawa at some kami, point, Kwentuhang sige, Pukeps. at YouTube. At YouTube. Tulungan nyo yung algorithm na malocate kami. And obviously, you can follow us sa aming personal social media account. So you can follow me, The Daily Hero, on my TikTok and Hero.Esplanada on my Instagram. And follow me on Instagram as well, GV_Imnida, as a Korean. As a Korean. Okay, so kailan nila pwedeng antayan yung next episodes? Kailan, 1 week, kung kailan man mag-air to. Basta i-notify na lang namin kayo. Hanapin nyo na lang. Hanapin nyo na lang. Pero, I want you na abangan kami sa kada episode namin because kada kwento namin magiging pasabog. At saka ano lang, chill lang. Chill lang, inuman lang. Inuman lang. Oo. Nakakabitin nga to eh. Nakakabitin nga. Pero kung gusto niyo mga ganun ng klaseng mga kuntuhan, ito ang kwento mo! Ay, tsaka ano nga pala, if you follow us on our socials, don't hesitate to message us. Yeah. Kung gusto nyo mag-guest, go lang naman din. As Agree. long as may kwento ka, Exactly. pwede ka sa Pukeps. And of course, we accept also letters. We will read letters from our followers, from our listeners. So, you're very much welcome to send us your letters. Kung meron kayong mga hinanaing para sa gobyerno, nandito po kami. At tumatanggap na rin po kami ng labada tuwing Saturday kasi wala na pong bank shift, wala na pong agency shifts, kaya tatanggap na po ako ng labada. At saka ipopost namin ng Gcash namin. So. Gcash. Hindi po. Thank you so Oh, much good thing. and see you in our next episode. See you on our next episode. Bye!